Magandang araw mga bata. Heto na ulit tayo para sa isang masayang aralin. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa mga pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Sa huling bahagi ng ika-16 na siglo, maraming aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol. Malaki ang impluwensya ng Kristyanismo sa mga pagbabagong naganap sa kulturang Pilipino. Ilan sa mga impluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino ay ang mga sumusunod. Panahanan. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga Pilipino ay nagtayo ng mga tirahan na malapit sa mga baybayin at sa tabing ilog. May mga nanirahan din sa mga kabundukan. Ito ay upang malapit sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang disenyo ng mga tirahan ng mga Pilipino ay kadalasang yari sa mga likas na materyales tulad ng kawayan, buho, kogon at ratan na angkop sa klima ng bansa. Ang tirahan ng mga Pilipino ay tinatawag na bahay kubo. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagbago rin ang estruktura ng tirahan ng mga Pilipino. Pinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki at matibay, gawa ang unang palapag nito sa bato at ang ikalawang palapag naman ay yari sa matigas na kahoy. Lutuin. Ang impluwensya ng mga Espanyol sa pagkaing Pilipino ay makikita pa rin hanggang sa kasalukuyan. Natutunan ng mga Pilipino ang pagluluto ng longganisa, tocino, embutido, bistek, kalyos, torta, puchero, escabeche, menudo, afritada, relleno, mechado, kaldereta at estofado na madalas makikita sa tuwing may mga pagdiriwang. Nariyan rin ang arroz caldo, empanada, paella, chicharon at leche flan. Natuto ang mga Pilipino na gumamit ng kutsara, tinidor at kutsilyo sa pagkain. Mga kasangkapan tulad ng tasa, baso, mangkok at plato na naging impluwensya rin ng mga Espanyol at Sino. Pananamit. Unti-unting natutunan ng mga Pilipino ang magsuot ng mga damit na may mga estilong Espanyol. Naging pangunahing impluwensya ng mga Espanyol ay ang tsinelas at sapatos. Ang mga kalalakihan ay natutong magsuot ng sombrero, mahabang pantalon, jacket, kamisa chino, ropilya at sapatos. Ang mga kababaihan naman ay natutong magsuot ng saya at kimuna. Minsan, sinasamahan nila ito ng panuelaw, malaking panyo na pinapatong sa balikat at mantilya alampay. Naimpluwensyahan din ng mga Espanyol ang pagsusuot ng paineta o panggayak na suklay sa buhok. Nakagawian din nilang magdala ng abaniko at panyolito. Ang kasuotang Maria Clara, isa sa mga pangunahing tauhan sa nobela ni Jose Rizal, ang isang halimbawa ng kasuotan ng mga kababaihan noong panahon ng mga Espanyol. Edukasyon. Walang formal na edukasyon ang mga sinaunang Pilipino noon. Natuto sila sa mga turo ng kanilang mga magulang tulad ng pangingisda, pangangaso at pagtatanim. Bagamat may baybayin, ngunit wala silang formal na edukasyon. Sa panahon ng mga Espanyol, ang formal na edukasyon sa Pilipinas ay pinasimulan. Ang mga praile ang nangasiwa sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Layunin nito na turuan ang mga Pilipino na mamuhay sa pamamaraang Kristiyano. Dito nagsimula nang nagtayo ng iba't ibang paaralan at kolehiyo. Ang pagtuturo ng asignaturang tulad ng katesismo o relihiyon, pagsulat, pagbasa at aritmetika ang tanging focus ng mga paaralan. Ang mga paaralang ito ay eksklusibo lamang sa mga kalalakihan bago pa man sumapit ang ika-19 na siglo. Noong ika-19 siglo lamang sila unang tumanggap ng kababaihang Pilipino. Musika. Ang angking talento at pagkahilig ng mga Pilipino sa musika ay lalo pang umunlad noong panahon ng mga Espanyol. Natutunan ng mga Pilipino ang musikang kanluranin. Ang paggamit ng instrumentong alpa, violin, gitara, piano at flauta ay nalaman din. Naipakita rin nila ang kanilang husay sa paglikha ng instrumentong yari sa kawayan. Halimbawa nito ay ang organong kawayan na nasa simbahan ng Las Piñas. Ito ay ginawa ni Padre Diego Serra, isang rekolektong misyonero noong 1818. Naging tanyag sa larangan ng musika sina Jose Canseco, Bibiano Morales, Marcelo Adonay, Hipolito Rivera,
Andres Dancel at Ladislao Bonus. Sayaw. Nakilala ang mga sayaw na Jota, Sortido, Habanera, Tango, Fandango, Lanceros, Rigodon, Polk, Mazurka at Waltz. Nahaluan din ng impluwensya ng kanluranin ang mga katutubong sayaw ng mga Pilipino. Sinayaw ang itik-itik at tinikling sa indayog ng Lahota at Polka. Ang mga ilang galaw naman sa Cariñosa, sayaw Santa Isabel at iba pang sayaw pag-ibig at pananampalataya sa mga santo ay hango sa waltz. Pagdiriwang. Una dito ay ang pista. Ang kapistahan ng patron o santo ng bayan ang pinakatanyag at nakakaaliw na pagdiriwang. Kumpleto ito sa mga banderita sa kalsada, banda ng musiko, palaro, palabas at sayawan. Bahagi nito ang magarbo at magastos na handaan. Ang mga kamag-anakan sa ibang bayan ay dumadalaw upang makipagdiwang ng pista. Natutong mangutang ang mga Pilipino para may ihanda sa araw na ito. Mayroon din prosesyon ng mga napiling magandang kababaihan tuwing Flores de Mayo at Santa Cruzan. Pasko. Ang Pasko ay pagdiriwang ng bawat pamilya na ginugunita ang kapanganakan ni Jesus. Kumakain sila sa Noche Buena at nagbibigayan ng regalo katulad ng ginawa ng 3 hari na nagbigay ng regalo kay Jesus. Mahal na araw. Ang Kwaresma o mahal na araw ay sinisimulan sa linggo ng Palaspas. Nagdarao sila ng mga gawaing pansimbahan kagaya ng misa at prosesyon. Sa panahong ito, binabasa nila ang pasyon o aklat na kung saan nakasulat ang buhay ni Jesucristo. Sila ay nagpipinitensya na kinapapalooban ng sariling pagpaparusa bilang pagbabalik tanaw sa hirap at sakit na dinanas ng Panginoong Jesucristo. Binyag at kasal. Ang bawat Pilipino ay dumaraan sa ritual ng pagbibinyag. Ito ay palatandaan na bahagi na ng mga pananampalatayang Kristiyano. Ang taong binibinyagan ay kumukuha ng mga ninong at ninang sa paniniwalang gagabay at gaganap sila bilang pangalawang magulang niya. Gayon din ang kaugalian sa kasal, mamimili ng mga ninong, ninang at abay upang maging saksi ng kanilang kasal o pag-iisang dibdib. Mga laro. Marami ring mga larong Pilipino ang naimpluwensyahan ng mga Espanyol. Ang mga larong ginagamitan ng card ay nakuha natin sa mga Espanyol tulad ng Juego de Prenda, Kuwaho at Siete-Siete. Mga larong panlabas naman ang mga patintero, sipa at palo sebo. Panitikan. Malaki rin ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa larangan ng panitikan. Pinakilala ng mga Espanyol ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, awit, corrido, tula, kwento, moro-moro, senakulo, karelyo, at sarsuela. Pagpapangalan. Nagbago rin ang paraan ng pagpapangalan ng mga Pilipino. Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista, ang Claveria Decree noong 1849. Dahil dito, binigyan ng apelyedong Espanyol ang mga Pilipino tulad ng De la Cruz, Del Rosario, De los Santos, at Santiago. Nakatala ang mga ito at mahigit 61,000 mapagpipili ang apelyedo sa Katalogo Alfabetiko de Apelyidos. Relihiyon. Itinuro ang mga Katolikong kaugalian gaya ng pagbibinyag, pagpapakasal, pangungumpisal, pagrorosaryo, pagnonobena, pagsimba, at iba pa. Kaugnay nito, dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng palimbagan. Ang doktrina Kristiyana ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1573. Ito isang aklat tungkol sa katesismo at mga dasal at isinalin nito sa wikang Tagalog. Hanggang dito lang muna mga bata. Kita-kits sa susunod na mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!